Magandang umaga sa bawat isa. Mapagpalang umaga. Yan. Bagamat nabanggit kanina ni Ate Dana na ngayon ay buwan ng wika, aaminin ko po, hindi ko po napaghandaan. Kaya nga yung ating magiging sermon ay nasa English pa rin. I'm sorry. Paumanhin po sa lahat, ano. Pero pagsisikapan ko po sa susunod na linggo. At saka sa totoo lang po, no, meron tayo kasing listener, according sa aking bubwit. Meron tayong listener na pinapanood po yung ating replay na talagang pag Tagalog daw, nagpo-pure Tagalog ako, ay pinaprocess niyang pilit yung yung sermon. Kasi English speaking at saka hindi masyado makaano ng Tagalog. Kaya kung mapansin niyo, talaga pinagsisikapan ko rin na um-English from time to time. Dahil meron daw tayong listener na ganon. Okay? So ipagpamanhin nyo, pero siguro sa susunod na linggo, babawi tayo. Pero wag nyo na akong Dana, wag nyo na akong sisingilin pagka ako'y umi-English, ha? Kasi dati, yun ang aking challenge, for every word yan, na English, piso ang katumbas. Sa loob lang ng isang buwan naman, okay? Pero hindi pwede tayo ngayon sa ganun. Okay? Salamat po sa lahat ng nandito, lalo na po yung mga bago nating nakasama, katulad ni Carl, tsaka ni Lloyd. Yan. Mga anak po sila ni Kuya Melvin. Nasa work pa rin si Kuya Melvin. 3 linggo nang nasa work si Kuya Melvin. Pero mabuti naman nakasama sila. Itong si Lloyd ay masasama natin yan sa kids ministry. Okay? At si Carl naman ay sa youth ministry natin mamaya. Right? Oo. Okay? So, 9 at saka 15 yata, si Carl. 15 years old. Right? Okay? So again, salamat sa Panginoon at nakasama din natin ngayon si Delmar. Yeah, welcome natin si Delmar. Palapakan nga natin si Delmar. Yan. Muli nating nakasama si Delmar. Yan. At sa lahat po, syempre, ng mga kapatid natin na nasa online, katulad ni Ate Sinta at saka ni Joy na nasa New York. Yan. Si Ate Vicky na nasa California. Tapos si Ate Alice Lacerna na nasa Cavite, si Kuya Bien at saka si Ate Annabel na nasa Laguna. Puro mga nasa probinsya, Si Tita Ching na nasa San Mateo. Si Tony Lacerna na nasa Rojas City, Capiz. Okay? At si Ate Weng Buanda na nasa Singapore. Si Ate Tess Galvez na nasa Quezon City. At kasama din natin ngayon, siyempre si Oliver, yung anak namin, talagang lagi naman nakasubaybayan, kasama ang buong pamilya, pati na si JJ. Naalala niyo yung last time? Di ba, pinag-pray natin si Janelle dito, naalala niyo yun? Tapos, sabi ko, ipag-pray ko rin si JJ kasi graduate din si JJ. Habang nagpipray pala ako, si JJ, tumayo din sa tabi ng TV. At may picture. Na masabi din ni Papa niya, JJ, pagpipray ka raw ni Lolo, punta ka doon sa harapan. Punta din siya sa harapan. Kaya doon sa picture, nandito si Janelle, tapos nandito yung TV nila, nandun din si JJ sa tabi. Okay? So yung buong pamilya naman ay nanunood, na sila po ay nasa Tandansora. At si Jenaline, siyempre, na nasa Pangarap, kasama si Tess Galvez na nasa Pangarap. Si Gilbert po ba, nasaan? Nandyan lang sa syudad? O nag-work? Gilbert Navarro. Nandyan. Nandito lang sa syudad. At saka si Ami. Si Ami Sirano. Okay? Yung dati nating member, naalala niyo ba? Yung anak ni Ate V? Ni Ate Vilma? Okay? Kasama din natin ngayon. Salamat sa lahat ng mga dumadalo sa ating on-site at saka online. Okay? Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon dahil siyempre, ang ating Diyos naman ang ating pinaglilingkuran. Ang dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Kanya dahil sa ating Panginoon.
Ang dahilan kung bakit tayo narito, para sama-sama nating maranasan na siya ay sambahin. At sa pagkakataong ito, ay makakapakinig naman ng salita niya na magsisilbing gabay sa atin kung paano tayo mamumuhay habang inaantay natin ang muli niyang pagbabalik, right? Kaya ngayon, ihanda na po natin ang ating mga sarili kasi ipagpapatuloy na po natin yung ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Okay? So tayo po ay tutunghay ngayon sa Matthew chapter 21 from verse 18 to 22 at mula sa mga talatang ito, pag-aaralan po natin ang kalooban ng Diyos at kung ano ang dapat nating gawin. Sa tuwing ako po ay mangangaral or kahit na sa personal devotion ko, ang lagi kong tinatanong, makatapos kong makabasa ng isang passage, ano pong dapat kong gawin? Yun, laging ganon ang nasa isip ko. Patapos kong basahin ang isang passage, Lord, anong dapat kong gawin? Okay? So, pakinggan po natin ngayon ang ating ang salita ng Diyos mula sa Matthew 21, verse 18 to 22. So, hilingan ko po ang lahat na tumayo. At mula sa mga passage na to ay pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Okay? Wala yun dito. Okay. So, early in the morning, as he was on his way back to the city, he was hungry. This is referring to Jesus. Seeing a fig tree by the road, he went up to it but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." And immediately the tree withered. When the disciples saw this, they were amazed. "How did the fig tree wither so quickly?" they asked. And Jesus replied, "I tell you the truth. If you have faith and do not doubt, not only can you do what has done to the fig tree, but also you can say to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." At ito po isang parallel passage ng Matthew 21 sa Mark 11 na hindi po naisama ni Matthew. Sabi po ni Mark, "Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Manalangin po tayo. Ama, salamat po sa pagkakataong ito na muli ay binigyan mo kami ng kalakasan. Ginising mo na kami upang kami magkaroon ng bagong araw, bagong umaga. Ngunit higit sa lahat, binigyan mo kami ng pagkakataon para makadalo sa gawain ng pananambahan, pagkakaloob, paglilingkod, at maging pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, dahil kung wala ka po, wala kaming magagawa. Ikaw po ang tunay na source ng aming strength. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya at katapatan. At maging sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita ngayong umagang ito, dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu na lubusan po naming maunawaan ang kalooban mo at higit sa lahat, matupad po namin ito sa aming mga buhay. May sa katuparan po namin, ito pong aming mapapakinggan. Salamat po, O Diyos. Ikaw po matanghal, sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Sige po, yung ating mga Sunday schoolers, yan. Pwede na tayo pumunta. Yan. Yayain mo, Gray.
si Lloyd. Ayan. Oh, may body-body na si Gray, ah. Magkaakbay pa no? Magkaakbay pa yung dalawa Ay, andyan na rin pala si Jepoy at si Jen. Ay, good morning. Yan. Okay? So again, ang dahilan po kung bakit tayo dumadalo ng gawain every Sunday ay hindi lamang para magkita-kita, kundi higit sa lahat, sambahin siya at pakinggan ang kanyang kalooban. Pero nakaranas ba kayo ng pagkakataon na kuminsan parang walang sigla ang inyong buhay? Yung parang kanta no? Nakaranas ba kayo ng ganon? Madalas. mukhang malalim ang hugot ni Mother, may kasunod pa. Ano yung kasunod? Lalo na kapag palawag lang pera. Yan, di ba? Lahat po tingin ko ay hindi exempted. No? Na kahit naman po si pastor nakakaranas ng na parang kuminsan walang sigla ba? Yung bang lalo na pagka umaga babangon ka parang kakatamad bumangon. Di ba? Parang gano'n Parang ginawa na lang routine yung trabaho. Yung bang, eto na naman ako. Yan. Bukas, katulad yan, bukas, may pastor's meeting. Kakatamad. Pero kailangan Kasi magpapalakasan kami sa isa't isa, tsaka kailangan kong magturo. Pagtuturuin nila ako tungkol dun sa isang tinuro ko nung sa natin, yung kumakalat na false teachings ngayon. Pagtuturuin nila ako dun sa mga pastors Tapos, pagdating ng Tuesday, eto na naman, pagdating ng gabi, magtuturo na naman sa Ezra. Okay, nakakatamad. Yan. Sino po tinatamad pagkapapasok ng school? Ayan. May umami na doon. Ayun pa. Hindi lang isa, dalawa no? Yung iba, ayaw lang magpahalata. Ayaw tumaas ng kamay. Okay? Pero gusto na sumunod ng iba, yan, tataas. No, hindi totoo, no? Minsan nakakatamad pumasok. Minsan. Sa opisina, ano sa palagay mo? Pagpasok sa opisina, Kasi susubsob ka sa biyahe, Okay? Susugod ka sa traffic. Talaga lalo na kung nakasakay ka lang sa jeep, okay lang sana, Hindi ka pagod. Pero kung nagmamaneho ka, kapoy yun Pagdating mo opisina, kapoy ka na. Tapos yung boss mo pa, Buti na lang, hindi nakikinig ang boss ni Gerald Navarro. Binanggit ang buong pangalan. Pag narinig ng boss yun. No, hindi totoo. Hindi, walang halong biro, Paki-edit, Paki-edit daw, Alam nyo, kahit ako nakaranas ng ganun. Noon, at kahit paminsan-minsan sa panahon natin ngayon, Kaya nga kailangan matama nating tingnan ang ating mga sarili. Now, yung pong kwentong mapapakinggan natin ngayon, ay medyo kahalintulad ng sinasabi ko sa inyong karanasan natin. Pero kailangan maunawaan muna natin kung ano ang background nito. And definitely, ang background nito ay paano ba nasumpungan ni Jesus ang mga tao sa Israel nung unang pagdating niya. Ganon-ganon sila. Ganon-ganon sila. So ito po ay ang intro ko, pero syempre papasok tayo mamaya doon sa paano kaya masusumpungan ni Jesus tayo sa panahon natin ngayon. Okay? So bigyan lang muna natin background. How did Jesus find the people of Israel during His first coming? Yung unang pagpunta niya dito. Always, lagi ko pong binabanggit ito Sa first coming ng ating Panginoon, He came as the Savior and Lord. Kaya lang hindi lahat tinatanggap siya as Savior and Lord. Sa second coming niya, He will come as King and Judge. Okay?
So, yung mga tumanggap na sa ating Panginoon, yes, definitely, makakasama sila ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Pero yung hindi tumanggap sa Kanya, He will come as their judge. Okay? Kung ilang beses natin napag-aralan, ano? At marami pa tayong mapag-aaralang passages regarding that. Okay? Kaya nga, dapat, bago dumating ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon, naihanda natin ang ating sarili. Right? Na pag dumating siya, ay maisasama niya tayo sa kanyang kaharian ultimately. Sa ngayon, masasabi natin ang mga taong pinag-aharian ng Diyos, nasa kanila ang kaharian ng langit. Okay? At yung mga taong yon ay yung mga tumanggap sa Panginoon. Pero tingnan natin, noong unang pagdating niya, ano ang nasumpungan niyang mga tao? Lalo na ang Israel. Kasi doon siya pumunta sa Israel Diba? Doon siya ipinanganak. Doon siya lumaki. Doon siya nangaral. Doon siya nagbigay ng himala. Doon siya nagturo. Doon niya ibinigay ang kanyang buhay para sa buong sanlibutan. Okay? So yung pong kanyang death on the cross, may universal effect po yun. Hindi lang for the people of Israel na yun. For the whole humanity. For the whole mankind. Okay? Na ang sino mang, di ba? Tumanggap, okay? Manampalataya sa bugtong na anak ay magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. So kasama na po doon pati mga Gentiles. Now, balikan natin. Ano ang dinatnan ng Panginoon sa people of Israel during His first coming? At yun po ang pinaka-background nitong ating binasang passages kanina. So makikita po natin doon sa Matthew 21, yung unang introduction. Early in the morning, as He was on His way back to the city of Jerusalem, He was hungry. Okay? And seeing a fig tree by the road, He went up to it, but found nothing on it except leaves. So yung pong mga fig trees pala noong araw sa kanila, sa panahon nila, ay napakahalaga ng role. Kasi yung fig tree ay nagsisimbolo ng kapahingahan para sa Israel. Alam niyo, sa isang komentaryong nabasa ko, ang fig tree daw sa kanila, kinumpare Hindi ko alam kung maiko-compare ko ang fig tree sa ganun, Kinumpare sa Starbucks. Bakit Starbucks? Kasi di ba pag nasa Starbucks ka, chill na chill ka. Relax na relax ka, di ba? Ang problema, hindi naman lahat ng tao kaya pumunta sa Starbucks Di ba? Kaya hindi lahat makakasumpong ng chillax na yon. Pero I do believe, ang fig tree sa kanila ay nakakapagbigay ng relaxation. Yung bang pag nandun ka sa ilalim ng puno ng fig tree at merong bunga, yan, ako, ang sarap ng relaxation mo. Tapos, shady siya. Okay? Masarap daw ang bunga nito, kaya relax na relax ang mood mo. Okay? So, kahit nung una pa, kay Adan pa lang di ba? Nung sila nagkasala, fig leaves ang ipinangtakip nila. Okay? Si Bartholomew, si Nathaniel, okay? Iisa lang po yun, yung parehong apostle ni Jesus, Bartholomew or Nathaniel. Nasumpungan niya ang Panginoon na nangungusap sa kanya under a fig tree bago siya tawagin. Okay? Para maging isang alagad. Okay? Ang marami pang ibang mga sa Old Testament at maging sa New Testament na yung fig tree ay parang naging isang symbol na ng Israel. Okay? Kasama na dito yung kapahingahan at yung sarap na naidudulot nitong bunga. Now, nakakita daw si Jesus ng fig tree by the road, pero nung nakita niya to, wala siyang nasumpungang bunga, kundi puro dahon. Ayan po ang isang example ng fig tree na madahon. Supposedly, ang fig tree daw, according to my research, ang fig tree, nauuna daw lilitaw muna ang bunga bago ang dahon. Di ba, kadalasan nauuna muna yung dahon, tapos magkakaroon ng bulaklak, at mula sa bulaklak, magkakaroon ng bunga.
Baliktad yung nabanggit at consistent, no? Ilan yung tiningnan ko mga articles patungkol sa fig trees. Ganun talaga ang kanilang description. Nauuna muna ang bunga bago magdahon. So, ibig sabihin, pag madahon, ano ibig sabihin nun? May bunga. Di ba? Ang problema, pagdating ni Jesus, wala siyang nasumpungang bunga, kundi puro dahon. Yun ang isang malaking anomalya doon. Okay? So, paano natin ito ikukumpara sa ating buhay ngayon? Or, ano ngayon ang impact nito sa bayang Israel? Okay? Kaya nga po yung fig tree na to, okay, naalala nyo ba nung nakaraang linggo? Ang ating topic ay patungkol sa... Teka, sandali, hanapin ko sa notes ko. Walang makaalala, no? Teka, sandali, Yan, si Chelsea, maraming notes yan. Okay? Ano ang napag-aralan mo, anak, nung nakaraang linggo? Yun lang, Okay? Okay? Anong napag-aralan natin nung nakaraang linggo? Paglilinis. Ay, hindi po, palaspas, ang tagal na po nun. Paglilinis ng templo. Cleansing of the temple, right? Nilinis ni Jesus ang templo, di ba? Binaliktad niya yung mga mesa ng mga money changers, di ba? Tapos lumabas siya, tapos pabalik siya ngayon, on his way back to the city, ayun, nakakita siya ng fig tree. Okay? So sabi ng karamihan ng mga Bible scholars, ito'y hindi aksidente, intentional na nangyari. Dahil merong gustong ituro ang Panginoon patungkol sa spiritual condition ng Israel. Ano spiritual condition ng Israel? Nung last time, sila ay supposedly sasamba do sa templo, right? Pero anong ginawa nila? Sila ba'y sumasamba sa templo? Nagbebentahan. May corruption na nangyayari. You have turned the house of my father, the house of prayer, into a den of robbers. Yun. Kaya makikita natin, bagamat wala na tayong templo noon, ngayon, sa panahon natin ngayon, at hindi naman tayo Israel, pero napakita natin last time na ang temple of God, sa present time natin, according to Paul, his letter to the Corinthians, sa 1 Corinthians chapter 3, we are the temple of God. Diba? Binanggit doon. Lahat tayo ay bahagi na ng templo ng Diyos. Okay? At kaya nga ang God's temple sa present time is equivalent to the church. Kaya nga naging topic natin ngayon, noong last Sunday, how do we take care of the church? Para dahil ito na ngayon ang templo ng Diyos. Okay? So yun ang topic natin, Now, during His time, during Jesus' time, dumating si Jesus at ang templo ay ginawa nilang den of robbers. Okay? At ito'y pangalawang visit niya. Kasi yung unang visit niya is nasa John chapter 2. Pagkatapos ng Matthew 21, ang sumunod na visit niya, ganun pa rin. Okay? Kaya nga, merong ipinapakita dito si Jesus na yung pong spiritual condition ng Israel during that time. At ang kanyang parable, pero ito hindi lang parable, kasi di ba pag sinabi natin parable, parang kwento lang, isang talinghaga. Ito ay sabihin natin, isang living parable, isang buhay na talinghaga, na nakita niya may puno ng fig tree, dumaan siya doon dahil gutom siya. Nung nakita niyang walang bunga. Yan. So, according to all Bible scholars na nabasahan ko, this refers to the spiritual condition of Israel. And what is the spiritual condition of Israel? They were fruitless. Walang bunga ang Israel. Okay?
maaring sila ay gumaganap ng lahat ng rituals. Lahat sila ay gumaganap ng service, ng ministry. Pero walang bunga. Mamaya po pag-aaralan natin kung ano yung mga bunga na tinutukoy dito. Dahil marami tayong naririnig na mga, ito bunga ko to, ito bunga ko to. Yung kaya yung bunga na tinutukoy, pwede nating pag-aralan mamaya, pero ganun pa man, kailangan makita natin. Okay? Sa panahon natin ngayon, baka katulad tayo ng Israel. Busy tayo sa dami ng ating ginagawa, pero wala tayong bunga. Fruitless. Okay? So mamaya pag-aaralan na, ano ba yung mga bunga na tinutukoy doon? So ang bansang Israel during that time, ay makikita natin na punong-puno ng activities. Kaya nga nandun sila sa Jerusalem kasi meron silang ipagdiriwang na isang kapistahan, the Feast of Passover. Busy sila dapat na mag-aalay ng mga tupa, ng mga baka, ng mga kalapate. Depende po yung sa kayamanan. Pag mahirap, pwedeng kalapati lang. Pag mayaman ka, pwedeng baka ang i-offer mo. Kaya hindi pare-pareho yun. Ganun pa man, busy sila sa pagbibenta nito, pagbili nito, para na sa ganun, meron silang maialay, mai-offer kay Yahweh. Pagkatapos, sama-sama silang mananalangin doon sa templo. Pero nakita natin nung nakaraang linggo kung paano nilinis ng Diyos, ng Panginoong Yesus, ang templo na yon. Ibig sabihin, hindi siya masaya doon sa nangyayari sa Israel. Yun ang spiritual condition ng Israel. Okay? At ito ang isang living parable para maituro niya sa mga tao na ito ang sitwasyon ng Israel. Walang bunga. Fruitless. Ang sabi pa dyan, then he said to it, may you never bear fruit. And immediately, the tree withered. At kay Mark, bagamat si Mark ay may gap, no? Pero the same, natuyo din agad yung fig tree na kinurse ni Jesus. No? May you never bear fruit again. Kay Matthew, immediately ang ginamit niyang term, no? Pero kay Mark, after nung pagbisita pa ni Jesus sa Jerusalem, pagbalik nila, nakita nila na yung fig tree withered from the roots. Ibig sabihin, hanggang ugat, hindi lang yung puno na hindi na siya magbubunga, mananatili na lang siyang ganon, madahon, pero hanggang ugat, nawalan ito ng buhay. Okay? Kaya nga po, ito ang spiritual condition ng Israel. They are dried up spiritually. Now, tingnan natin ang ating mga sarili. Baka kasi mga anak, mga kapatid, mga magulang, mukhang busy tayo sa ministry. Mukhang marami tayong ginagawa for the Lord. Pero baka spiritually, dried up tayo. Hindi lang natin naiintindihan. Tapos ang ginagawa natin, we are trying to cover up. How? By doing more of the ministry. Pero sa totoo lang, dried up tayo. Natuyot tayo. Wala tayong bunga. Walang nourishment na nakukuha tayo. Kaya nga para sa akin, napakahalaga na ang isang mananampalataya, everyday, meron pong nakukuhang nourishment. At saan tayo makakakuha ng nourishment? Walang iba pong pagkukuhanan tayo, kundi sa salita niya. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Tayo'y mabubuhay lamang at hindi tayo madadried up kung everyday,
kumakain tayo ng salita ng Diyos. Okay? Sila, may salita sila ng Diyos, pero hindi nila sinusunod. Mas sinusunod nila yung kanilang tradisyon, yung kanilang mga ritual, yung kanilang mga seremonyas, rather than pakinggan nila kung anong utos ng Diyos at kung anong dapat nilang gawin. Kaya nga po, sa panahon natin ngayon, dapat makita natin ang ating mga sarili. Ako ba ay katulad ng Israel noong araw na dried up din ngayon, spiritually? Bakit parang may kulang? Bakit parang tinatamad ako? Pero kailangan kong bumangon kasi kailangan kong umattend ng church. Kailangan kong bumangon kasi inassign ako ni Princess na ako ang sa OBS ngayon. Kailangan kong bumangon kasi, Lord, ako magpipreach eh. Wala akong magagawa eh. Hindi ko na po kinuwento sa inyo yung pastor, di ba? Na ginigising ng nanay. Dahil ilang beses nyo na narinig yung kwentong yon. Kung minsan ganun tayo, right? Baka hindi natin napapansin, unti-unti tayong nadadry up. Unti-unti tayong nadadry up. Baka hindi lang natin napapansin, pero pakiramdam natin dito talagang deep inside, parang unti-unti na tayong natutuyot. Huwag sana tayong matulad sa Israel. Nung unang dumating ang Panginoon sa mundong ito, nasumpungan niya ang spiritual leaders ng Israel at maging yung mga Israel mismo, dried up spiritually. Fruitless. Okay? Baka sa second coming ni Lord, tiyaga-tiyaga lang mga kapatid baka sa second coming ni Lord, masumpungan niya ang church niya, dried up. Fruitless. Very busy, pero walang bunga. Ang daming hinahawakang ministry, pero walang bunga. Okay? Ako po, aminin ko sa inyo, ang dami kong hawak na ministry, no? Bukod dito sa servants, no? Okay? Sinusupervise ko po yung kala Pastor Jerome. Kahapon po, nandun nga pala ako at nagdala tayo ng mga goods na kailangan nila dahil may mga binaha sila at nag-request si Pastor Jerome na kung pwede mga damit kasi pagkain mabibili naman pero damit, ang dami daw nilang damit na natabunan ng mga puti kaya kailangan nila yun. Kaya nandun po ako at dinala ko po lahat ng mga binigay ninyong mga damit. Salamat po sa mga nagkaloob dahil talagang pagpalain kayo ng Panginoon. Naku, nung nailatag sa kanila, tuwang-tuwa sila. Okay? Tuwang-tuwa sila. Of course, nagkaroon muna kami ng konting kantahan at saka salita ng Diyos. Nag-exhort din ako sa kanila. Okay? Yet, okay, yung ilang bata doon, hindi kumukuha. Sabi ko, bakit hindi ka kumukuha? Sabi ng bata, hindi naman kasi kami binaha. Mabuti naman. Inamin ng bata. Pero yung iba talagang kailangan nila. Mga binaha sila, no? Mga damit nila na damay. Pero at least, may umaamin. 2 bata yon, mga teenager. Nasabi, hindi naman po kami nabaha, Pastor, kaya okay lang, sa kanila lang. Okay? At least, kasi yung iba, baka merong iba kumukuha ng ganyan, At saka yung sila, pag kumuha sila, talagang sinusukat nila. Pag hindi kasya sa kanila, binabalik nila. Parang iba naman ang kumuha. Kasi baka mamaya yung iba, kuha lang ng kuha, kahit hindi nila kasukat, tapos paglabas mo ng lugar nila, makikita mo nandun sa ukay-ukay. Binenta sa ukay-ukay. Kumita ng pera. Kumita ng pera, no? Anyway, pananagutan na lang nila yun, So, busy-busy po ako kung tutuusin. Okay? Bukod dyan. Okay? Board member ako ng FCC. 5 seminaries ang tinuturuan ko. Ngayong August, magsisimula yung sa CBS Asia tsaka sa Harvesters. Meron tayong extra. Busy-busy. Pero, Pastor, may bunga ka ba? Yun ang tanong. Si Pastor ba may bunga?
Kasi bangaring lahat na lang binuhos natin ang ating panahon. Of course, for the Lord. Yan. Ini-encourage natin lahat mag-ministry, di ba? Katulad ng mga nakaraang preaching natin na binigyan tayo lahat ng Lord ng equal time and life. Ano ginawa natin doon? Yun, di ba? Napag-aralan natin dati yun. Okay? Yung gagamitin mo yung time mo for the Lord. Kasi yun ang sinasabi doon, di ba? Yung mina, no, na binigyan, pare-pareho sila. Tapos yung isa, tinago lang niya. Mantalang, pagdating ng Panginoon, magbibigay sulit tayo. Ano ginawa mo sa oras mo? Ipinaglingkod mo ba yan? So, ini-encourage natin lahat maglingkod, di ba? Pero ito naman ang pambalanse ngayon. Baka naglilingkod tayo, pero wala naman tayo nagiging bunga. Or, naglilingkod tayo, pero deep inside, dried up tayo. Kaya kaya na-appreciate ko ang salita ng Diyos kasi may encouragement, pero if there is a need for correction, kailangan magpatuwid tayo. Baka mamaya, busy tayo, dami nating ginagawa sa buhay, trabaho, pag-aaral, ministry, pamilya, pero ang feeling natin, dried up. Alam niyo po, nung ako'y naging Christian, ang kauna-unahang book na nabasa ko, na nagbigay ng inspirasyon sa akin kung paano aayusin ang schedule ko, is yung Ordering Your Private World by Gordon MacDonald. Okay? Grabe. Kasi doon sa kanya, meron tayong tinutukoy na dalawang world, buhay natin. Our public world, ito ngayon, nasa public world tayo. Okay? Kasi nakikita tayo ng ibang tao. At yung tinutukoy nating private world, yung bang pag nag-iisa ka na lang. Kasi kung minsan, pag nasa labas tayo, hindi nakikita yung talagang nasa kalooban natin Kasi nakamaskara tayo Kung minsan okay? Hindi natin pinapakita yung totoong tayo. Pero pag nandun na tayo sa nag-iisa na lang tayo, yung private world natin, ayon, ano tayo? Kumusta tayo pagka nag-iisa na lang tayo? Kumusta tayo? Do we feel empty? Do we feel fruitless? Doon po nagkakatalo. Okay? Kaya nga doon sa Ordering Your Private World, na unang nabasa kong libro. Maliit lang pong libro yun. Sandaling-sandali nyo lang pumabasa yun kung gusto yung basahin. Na-correct po pati yung time management ko doon. Dahil kailangan, actually, yung isang subject na ipinropose ko sa isang seminary, na-aprubahan at yun na isa sa mga textbook na pinababasa ko. Dahil sa nakita ko ang importance na ang ating private world at yung public world natin, the same. Dapat pareho. Kung nakukuha nating umiti at mukhang masigla tayo sa public world, dapat sa private world din natin, masigla din tayo. At may ngiti. Okay? Parang si Socrates ang nagsabi noon I pray or I hope that my public and private life are one and the same. Sometimes hindi ganon. Sometimes dried up tayo privately. Pero pagka nasa public tayo, mukhang okay na okay tayo. Pag nasa school, mukhang okay na okay. Pag nasa church o nasa office, mukhang okay na okay tayo. Pero pag nag-iisa na lang tayo, empty, dried up. Okay? At ganito ang sitwasyon ng Israel. Kaya nga, sabi nga ng ilang mga scholars, bakit kinurse ni Jesus yung puno? Imbis na i-bless ba? Kung tutusin, di ba? I pray that you will bear much fruit. Pwede naman gawin ni Jesus yun, di ba? Sa fig tree, i-bless niya at sabihin niya na, I pray that you bear much fruit so that you become a blessing to others. Bakit hindi na lang ganun ang ginawa niya? Rather, ang ginawa niya,
may you never bear fruit again. Yun no? Yun ay isang malaking tanong. 2 beses lang po si Jesus nangyari sa pagkakaalala ko pa, baka meron pa, na medyo nadamay ang nature, itong puno, kinurse niya. At yung mga baboy, na doon niya pinalayas yung mga demonyo, nalunod yung mga baboy. Di ba? Kawawa naman yung mga baboy. Walang kamalay-malay yun. Parang gano'n. Pero definitely may purpose ang lahat ng ito. Definitely may purpose. Bakit niya binanggit ito? That you will never bear fruit again. And because this is referring to the spiritual condition of Israel. Jesus knew that they are not just simply dried up. Kundi there is something, merong pagkukulang, may mali sa bansang Israel. Kaya sinasabi niya, you will never bear fruit kasi ito ang kulang. Yung susunod po nating topic, yun po yung kulang sa Israel. Okay? Kaya nga, kinurse na lang niya. And according to some scholars, ito'y prophetic dahil dumating ang time 30 years after ng Israel ay nasakop na completely at yung kanyang temple ay na-destroy mula sa mga Roman Empire. Okay? So parang nasira sila. Pero nakabawi naman sila after so many years. Pero ito po ang condition ng Israel. Now, bakit kailangang i-curse niya ang Israel rather than i-bless niya ang Israel? Okay? At yun ay masusundan natin sa susunod na topic. Aside from being fruitless that Jesus found in the people of Israel during His first visit, dito, nung nakita ng mga disciples na mabilis nag-wither yung puno, mabilis na natuyot yung puno, how did the fig tree wither so quickly? I tell you the truth. If you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ito po ang isa kong napansin dito, Ito pong reply ni Jesus. Kung minsan, kinukuha natin ito at itinuturo natin sa topic on prayer. Right? Sa topic. Kasi nga naman, di ba? If you have faith and do not doubt, kahit na ano sabihin mo, it will be done. Kahit sabihin mo sa bundok na to, na pumunta ka sa dagat, magpatilapon ka sa dagat, mangyayari. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. At kung minsan ito, abused, ang tawag ng mga ibang theologians, abused passage. Dahil lagi na lang nila sinasabi na, anuman ang hilingin mo, anuman ang hingin mo, manampalataya ka, tatanggapin mo yon. Anuman ang mangyari, tatanggapin mo yon in prayer. Bakit? Sinabi ni Jesus yun Totoo naman sinabi ni Jesus. Yun nga lang, baka kinukot natin si Jesus out of context. Nung sinabi niya to, merong konteksto At ito'y patungkol sa pagiging fruitless ng Israel. Kaya nga, fruitless sila, kaya fruitless yung puno, kaya kinurse ni Jesus, right? Now, ano nangyari nung na-curse ni Jesus at natuyot? Ano sabi ng mga alagad niya? Ang bilis natuyot. Paano nangyari yun? I tell you the truth, if you have faith and do not doubt. Connect natin. Anong dahilan at sila'y natuyot? Paano natuyo? Wala kasi silang pananampalataya. Kaya ang masasabi ko po dito is they are not only fruitless but they are also faithless.
walang pananampalataya eh. Kaya nga po, eto sa atin, sa church natin ngayon, I pray and I hope na ang bawat isa nga sa atin dito, may pananampalataya. Dahil kung wala tayong pananampalataya, wala rin tayo magiging bunga. Kung yun nga may pananampalataya na, kung minsan wala pang bunga eh. How much more yung wala pang pananampalataya. Kaya nga yung tungkol sa sinasabi na nag-wither, okay? Kaya nag-wither yan kasi walang pananampalataya. Kung may pananampalataya, hindi mangyayari yon. Pero maging sa iyong pananampalataya, pwede mong gawin kung ano ang gusto mong gawin kung meron kang pananampalataya. Kaya pwede sila sanang makapamunga. Alam niyo, sabi pa ng ilang mga Bible scholars na nabasa ko, no, na yung mountain, balikan ko lang po yung mountain, no? Go throw yourself into the sea, say to this mountain, it all refers to the mountain, that mountain in Jerusalem. Parang tinutukoy niya, also, you can say to this mountain, the mountain in Jerusalem, go throw yourself into, at ito'y parang prophetic, that there will come a time, Israel, mabubura. At dumating nga yun, no? Na talagang yung kanilang inaasahang Torah, yung law, yung kanilang temple, yung po ang kanilang no? At yung kanilang pagiging isang bansa, walang nangyari. Naka-recover na lang sila, 1948 na no? Naging bansa uli ang Israel. Pero during the Roman Empire, pansamantala na snuff out yung kanilang ilaw. Okay? Parang, yan, napunta sila sa sea. Nawalan sila ng bunga. Okay? Why? Because of their faithlessness. Kaya nga po, sa nakikita ko ngayon, dito sa ating panahon, okay? Na baka yung iba sa atin, walang bunga, ay dahil wala naman pala talagang pananampalataya. Kasi I do believe na kahit na sabihin mong paminsan-minsan nanghihina ka, paminsan-minsan sa kabisihan mo, marami kang ginagawa at na-overwhelm ka na. Pero dahil sa pananampalataya mo sa ating Panginoon, magtutuloy ka. Now, tingnan natin kung ano ang nangyayari dito sa tinatawag na faithlessness. Definitely, hindi tayo magkakaroon ng bunga. So during the first coming of our Lord Jesus Christ, He found the people of Israel as fruitless and faithless. Sa second coming niya, ito magandang tanong sa atin, how will Jesus find us today? Kung sakasakali, during this service ngayon, dumating ang Panginoon, kumusta ang ating mga private world? Kumusta yung ating puso? Kumusta ang ating buhay? May masusumpungan kaya siyang bunga sa atin? Kung sakasakali lang, sa second coming, at yung second coming, anytime yun, right? Walang nakakalam ng oras, walang nakakaram ng araw. Kung sakasakali lang, dumating ngayon ang Panginoon, masumpungan ng bawat sa atin dito. Bigyan tayo ng accountability. Anong ginawa mo? Kumusta ka? Asa ng bunga? Ano masasagot kaya natin? Okay? So, fruitless, faithless. Pero sana, hindi gano'n na maging sitwasyon natin sa susunod na dumating ang ating Panginoon. Okay? How will Jesus find us today? Sana full of faith and full of fruit. Right? Yun ang gusto natin no? Na pag dumating ang Panginoon, punong-puno tayo ng pananampalataya sa Kanya, kahit na may mga pagsubok sa buhay, kahit may nakakadapa na nangyari sa buhay natin, kahit puro tayo problema, punong-puno pa rin tayo ng pananampalataya at mabungang mabunga. Now, paano ba natin masasabi yung tinatawag nating
mabunga. Ano ba ang reason bakit kailangan may bunga? Okay? Ano ba ang dahilan bakit kailangan may bunga? Ang isang pananampalataya. Ang sabi po ni Jesus sa John 15, bagamat later pag-aaralan natin to, pero kinuha ko lang ito dahil I do believe it's all about fruit bearing. By this, my Father is glorified. Ang Diyos Ama ay naluluwalhati daw when you bear much fruit. Pagka kayo ay may bunga, kapag kayo'y namumunga, naluluwalhati daw ang Diyos Ama. At it will prove that we are really His disciple. Yung bunga daw natin, ang siyang magpapatunay na tayo'y alagad ng Diyos. Alagad ng ating Panginoong Hesus. Yung bunga, di ba, marami tayong narinig ng mga passages, ano? By their fruit you shall know them. Okay? Halimbawa, ito na-sample ko na dati. Nakakita na kayo ng halaman ng ng kamatis. Yan, thank you. Yan. Halaman ng kamatis. Nakakita na kayo ng halaman ng kamatis, ano? At yung dahon niya. At alam nyo rin yung dati, elementary, nakwento ko na to, elementary, usong-usong sa amin noon, gardening. Una naming tatanim, munggo. Tapos kamatis, okra, mais. Yan ang mga tinatanim namin noon no? So, taniman ng kamatis noon. Lahat kami nagtanim ng kamatis. Lahat kami may bunga na ng kamatis. Pero mayroong isang plat doon na walang bunga. Yung kanyang mga tanim. Nung nagtaka yung teacher namin, sabi niya, bakit walang bunga ang mga kamatis nito? Inobserbahan niyang mabuti, kumuha siya ng isang dahon, pagkatapos pinatuyo niya mabuti, sinigan niya, naku, tama yung hinala niya. Marijuana yung itinanim. Kasi magkapareho't magkaitsura. Yung dahon, almost the same. Ang dahon ng kamatis sa marijuana. Almost the same. You shall know them by their fruit. Okay? Kaya nga, nabisto yung estudyante. yung estudyante yun, nabisto talaga siya ng teacher namin. Expelled talaga yun. Biro mo ha, grade 6 pa lang, marunong na ng ganon. Grade 6 pa lang po kami nun. Okay? Kaya nga, yung bunga, yun ang magpapatunay kung sino talaga tayo. Kung wala tayong bunga, abay teka, baka hindi tayo alagad ng Panginoon. Baka hindi talaga tayo kamatis. Ayan. Kaya nga po, yung bunga ang magpapatunay. Yung po ang dahilan kung bakit kailangan may bunga, na naghahanap si Jesus ng bunga mula doon sa fig tree. Okay? Wala siyang masumpungan sa Israel na may bunga sila. Puro lang sila ritual, seremonyas, tradisyon, pero walang bunga. Okay? Sa ating panahon ngayon, ano ang mga bungang ito na nais masumpungan sa atin ng Diyos? Ano yung mga bungang ito? Okay? May nakita po akong 3 bunga. Okay? At ang isa ay sa pamagitan ng ating mga labi. The fruit of our lips, giving thanks. Sa Colossians yata yun, yung bunga ng ating pananalita. Ang sabi po ng ating Panginoon, make a tree good. So, ibig sabihin, ikaw ang gagawa nun, Gawin mo mabuti ang isang puno, at ang bunga nito, magiging mabuti. Gawin mong masama ang isang puno, at ang bunga nito, magiging masama. For a tree is recognized by its fruit. How? You brood of vipers? How can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso mo,
yan ang lalabas sa iyong mga labi. Okay? The good man brings good things out of the good stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you, sabi ni Jesus, men will have to give an account on the day of judgment. Ayun na. At anong sabi natin? Kailan yung judgment na yon? When the Lord comes. When the Lord comes. Okay? I tell you that man will have to give an account for every careless word that have spoken. Okay? For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Okay? For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. JR? Okay? So ito po isang katotohanan na nakakalungkot mang isipin, pero kung titingnan po natin, ang ating mga salita ay may pananagutan sa mundong ito. Okay? Ang bawat bibitawan po nating salita ay may pananagutan sa mundong ito. Okay? So ito yung isang bunga na hinahanap sa atin ng Diyos. Kumusta yung ating pananalita? Yan. Salita pa lang may judgment na raw. So paano ba nangyayari na tayo ay maaring mahusgahan sa ating mga pananalita? Kailan mangyayari yon? Pag tayo nagsisinungaling, syempre. Right? Pag may sinabi tayo, may binitawan tayong pangako, tapos di natin tinupad. Okay? Yung mga ganun tipo ba? Pag tayo'y nagmumura. Yan. Di ba, alam nyo, nung ako'y hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, naku, palamura din po ako noon, sabi ko sa inyo. Lalo na pag naglalaro ako ng basketball, ay naku, pagka pinasahan ko yung kasama ko ng bola at hindi niya nasapo, may kasamang mura yon. Mumurahin ko siya. Sabi, bakit di mo sinalo, maayos? Okay? Tapos yung coach namin, mumurahin din ako. Ayusin mo kasi bato, kaya mumurahin, may kasamang mura din yun. Usong-uso sa amin noon ang murahan. Sa basketball, sa Ewan ko lang ngayon sa panahon ng mga kabataan ngayon. Mukhang tamed na yung mga generation niya kaysa nung generation namin. Pag mumura, pero naging Christian ako, at napansin ko na sa tuwing maglalaro akong basketball, napapamura pa rin ako, 1 taon huminto ako sa pagbabasketball. Just simply to tame my tongue. And after that, ayun na, malaya na ako na nakakalaro ng basketball ngayon na wala nang mura. Pero nakarinig kayo ng isang Christian daw, pero nagmumura pa rin hanggang ngayon. Oops! Medyo mag-ingat tayo. Check natin ang sarili natin. Baka akala lang natin meron tayong faith, pero wala tayong transformation. Baka busy lang tayo sa ministry, pero fruitless pala tayo. Wala tayong bunga, the fruit of the lips. Sooner or later, when judgment day comes, we will give an account to all this. Siyempre, hindi lang yung pagmumura, yung pagsisinungaling, yung mangangako ka tapos hindi mo tutuparin. Ano pa? Yung panyinyismis. Ayun. Yung pagiging marites natin. Yan. Fruit of our lips yun Bakit pagka chismis ba laging masama ang ibig sabihin? Halimbawa, i-chismis mo si Jesus sa kanila. Ginagamit ba natin yung term na i-chismis mo si Jesus? Parang ginagamit nating term i-share mo si Jesus, di ba? Kasi parang pagka-chismis laging parang negative, Pwede ba natin gamitin na i-chismis mo si Jesus sa kanila? Ibig sabihin, gossip, right? Iba yung gossip talaga, Parang kasama yun sa mga kasalanan, na nakalinya, Rather than sharing the gospel,
hindi gossiping the gospel. Wala yatang ganun, di ba? Kaya pagka chismis, talagang negative. Ito po ibig sabihin, pag may kinikwento tayong negative patungkol sa isang tao, sa ibang tao, chismis po yun at mananagot po tayo doon. Okay? Ito po yung mga practical na application. Halimbawa, chinichismis ko si Henry. Siyempre, ikaw ang lagi kong example eh. Dahil alam ko, hindi mo ako papatulan eh. Halimbawa, chinichismis ko si Henry kay Jeran. Hindi ko ba pwedeng, di ba pag sinabing chismis, negative no? Okay? Halimbawa, kaya yung chismis, kasama yun sa paninirang puri eh. Okay? Chinichismis ko si Henry kay Jeran. Hindi ko ba pwedeng, ang sabihin na lang kay Jeran, yung mabuti ni Henry? Bakit kailangan yung masama ni Henry ang sasabihin ko sa'yo? Right? Bakit hindi ko sabihin yung maganda sa kanya? Alam mo si Henry, gwapo talaga yan. O kaya, babalansihin ko. Sabi, alam mo si Henry, gwapo talaga yan, kaya lang, mayabang. Tapos sasabihin ko naman kay Henry, alam mo Neil, si Gerard, gwapo din yun, kaya lang mayabang. Manang-mano lang kay pastor di ba? Gwapo pero mayabang. So yung joke time lang yun Pero ganun bakit pagka paninira sa ibang tao, ang bilis nating gumawa ng kwento. Pero pag positive, nakapagkwento na ba kayo ng positive sa ibang tao? Patungkol sa ibang tao? Yun, bakit hindi natin gawin yun? Mananagot tayo sa Diyos sa bawat bibitawan nating salita. Okay? Kasama na po yung panyinyismis. Kaya ang problema dito, yung mga nanay ang karamihan na biktima nito. Kaya mag-iingat po ang mga nanay natin, Yan. Mag-iingat naman daw At least aminado si mother, di ba? Yan. Di ba? Totoo yun, Mag-ingat tayo. Kasi baka sinisiraan natin, lalo na yung mga anak natin, sisiraan natin sa iba. Nako, kawawan. Bakit hindi mo i-share yung kabutihan? Yung mga asawa natin, sisiraan natin. Bakit hindi mo i-share kung ano mabuti? Sa asawa mo o sa anak mo, rather than siraan mo yung anak mo o magulang mo o asawa mo sa ibang tao. Okay, ito, mananagot tayo dahil dito sa lips na to, sa words na binibitawan natin. Okay? Binanggit diyan kanina, di ba? Na a tree is recognized by its fruit. Paano? From the mouth. Okay? Sa pamagitan ng kanyang mga salita, malalaman mo kung ano laman ng puno na yon. Okay? At yun ang isang bunga na makikita natin. Another na bunga ay yung works, yung repentance. Okay? Produce fruit in keeping with repentance. Kung talaga nagsisisi ka, okay, talagang tinalikuran mo ang kasalanan, produce fruit. Every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire, judgment day. Okay? Parang yung sinasabi natin kanina, This mountain shall be thrown into the sea. Okay? The tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. So, tanong ng crowd sa kanya, what shall we do then? Nung sinasabi ni John the Baptist ito. Okay? John answered, the man with 2 tunics should share with him who has none. And the one who has food should do the same, share. Okay? Ano yung repentance? Kasi tayo dati, ang ano natin, nung hindi pa tayo Christian, makasarili tayo Laging atin lang iniisip natin. Now, produce fruit in keeping with repentance. Kung talaga nagsisi ka na, tinalikuran mo na yung luma mong buhay, mag-share ka na ngayon. Pero kung hanggang ngayon, hindi ka nagsishare, abay, teka, asan yung bunga? Hanggang ngayon, hindi ka marunong bumunot ng iyong pitaka at mag-share. Abay, teka, nasan yung bunga? Baka mamaya,
Akala lang natin may pananampalataya tayo, pero dahil wala tayong bunga, baka hindi totoong pananampalataya yun. Okay? Kaya nga mag-iingat tayo. Dito, sharing, binanggit. Then, ang mga tax collectors, do not collect more than you required to. Okay? At sa mga soldiers, do not extort money and do not accuse people falsely. So there is a repentance on the part of those people who have now faith and fruit. May pagbabago sa buhay nila. Kaya nga sa isang tao na nagsasabing siya ay mananampalataya, pero walang pagbabago sa kanyang pananalita, walang pagbabago sa kanyang mga gawa, teka, sandali ha. Mag-ingat tayo, kailangan bumalik tayo, no? Back to basic tayo. Totoo bang may pananampalataya ako? Hindi ko po hinuhusgahan ang mga tao, ha? Pinapaalalahanan lang po natin para sa muling pagbabalik ng Panginoon, nakahanda tayo talagang, hindi tayo magugulantang. Teka, sandali, nung dumating ako dyan, wala ako nakitang bunga sa'yo eh. Yun. Produce fruit in keeping with repentance. And, yung fruit of the Spirit, yan, yung walk natin, yung ating paglakad sa buhay na to, yung ating pag-uugali. Alam natin to. The fruit of the Spirit is love, pag-ibig, joy, kagalakan, peace, kapayapaan, patience, pagtiyatsaga, kindness, kabutihan o kaamuhan, goodness, kabaitan, kabaitan yung kindness, goodness is kabutihan na ipinapakita natin sa kapwa, faithfulness, katapatan, gentleness, kahinahunan, may pagpipigil sa sarili, self-control. Meron ba tayo nitong mga to? Okay? Baka mamaya, wala na tayo, sablay na tayo, hindi na tayo papasa doon sa test ng words. Sablay pa tayo doon sa works. Sablay pa tayo sa walk. Wala tayong self-control, wala tayong gentleness, wala tayong love, wala tayong joy, wala tayong patience. Ay, teka, sandali, mga kapatid. Baka pag dumating nga ang Panginoon, matulad tayo doon sa fig tree, walang nasumpungang bunga. Okay? Kaya sa panahon natin ngayon, ito yung pinaka-lesson mula doon sa na-experience ng ating Panginoon na nagugutom siya, naghahanap siya ng pagkain mula sa fig tree, pero puro dahon. Walang bunga. Okay? At ano ang mga bunga na to? The fruit of our lips, words. The fruit of repentance, works. And the fruit of the Spirit, which is the walk. Hopefully, bawat isa sa atin dito na nakikinig at maging yung mga nasa online listeners natin, we may have produced this fruit. So having the fruit is, ang pinakasikreto is through our Lord Jesus Christ. Kaya nga, babalik tayo dun sa faith. Magkakaroon tayo ng fruit if we have faith. Ang Israel noong araw, kaya walang nasumpungang bunga si Jesus sa kanila dahil wala silang pananampalataya kay Jesus. Ang pananampalataya nila nandun sa kanilang Old Testament law. Ang pananampalataya nila ay nandun sa kanilang mga tradisyon, sa ritual, sa seremonyas, sa kanilang mga kautusan, sa kanilang batas, pero wala kay Jesus. Kaya sabi niya, fruitless, faithless. Ang sikreto para tayo makapamunga, John 15, verse 1 to 4. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off, listen to this, He cuts off every branch in me. So, ibig sabihin, may branch na nun nakadugtong sa Kanya. Na parang seemingly, may faith sa Kanya. Nasa Kanya daw. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, namumunga, He prunes. Yan, nililinis niya.
Lalo pa niyang so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Kaya ang sikreto para tayo mamunga, pananampalataya. Pananampalataya. Neither can you bear fruit unless you remain in me. In having the fruit, we must have such faith. But to those who say that they have faith but have no fruit, warning, he cuts off every branch that's not bear fruit. Every branch in me that bears no fruit, he cuts that off. Okay? Kaya nga po, mag-ingat tayo. Baka sa muling pagbabalik ng Panginoon, magulantang tayo. Kasi tatanungin tayo, wala akong makitang bunga. Okay? So, be fruitful by being faithful. So, what shall we do? Pag dumating ang Panginoon, how will Jesus find us today? I hope and I pray that every one of us, Jesus will find us fruitful because of our faith in Him. As a challenge to everyone, let us now examine ourselves to see whether we are truly in the faith. Do you see any fruit in our lives? Personal. Ano nakikita nating bunga? Yung binanggit kong 3 kanina. Bunga ng ating pananalita. Bunga ng pagbabagong buhay. At bunga ng banal na espiritu. Nakikita ba yun sa ating mga buhay? Have we really been transformed with our words, with our works, and with our walk with God? Now, if we do not see any fruit in our lives, there is still time for us to repent and abide in our Lord Jesus Christ. Meron pa namang oras, kaya nga ang mensahe ng ating Panginoon para sa atin lahat. Okay? Para kung wala tayo nakikitang bunga sa ating pananalita, sa ating pagbabago, o maging sa ating pagkilos ng banal na espiritu, pwede pa naman tayo, patawarin mo, Panginoon, ako. Patawarin mo po ako, Panginoon. We could still ask God's forgiveness and repent. Allow Him to reign in our hearts, in our minds, in our bodies, okay? And in our spirit. For it is indeed by being faithful in Him that we can be fruitful. Manalangin po tayo. O Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe mo na magpapatuwid sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung meron pong mga bagay sa aming mga buhay na hindi pa po namin completely isinusuko sa iyo. Na hanggang ngayon, hindi pa kami nakakaroon ng transformation. Maaring busy lang kami sa ministry. Akala namin kami ay may ginagampanang role sa church, pero Lord, deep inside, dried up pala kami because we do not have such fruit. Sorry, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon. And may this be the start of a new year or new day in our lives. That we will bear fruit for your glory, O God. Wag nawa namin sabihin, Panginoon, na may faith kami sa iyo pero walang nakikitang bunga sa amin. Lord, baka dinadaya lang namin ang aming mga sarili. At pagdating mo, ay mananagot kami dito. Kaya Panginoon, tulungan mo nga po kami na magbago ng lubusan.
sa aming pananalita, sa aming mga buhay, at sa paglakad namin ng pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo na matapang mong pinahayag sa amin kalagitnaan ngayong umaga. May we be doers of your word, not only hearers. In Jesus' name. Amen. Amen.